Aminado raw, oo, na lasenggo at mabarkada itong si Mark. Kaya ang ending hanggang ngayon ay hindi pa rin daw sila okay ng kanyang dating karelasyon. Mula raw kasi nang magkaroon sila ng anak ng partner niyang si Emily, ay hindi na raw naging maganda ang takbo ng kanilang pagsasama. Gusto na raw talaga magbagong buhay nitong si Mark. Pero sa tuwing gusto na raw niyang magbagong buhay, napakadali niya naman daw na matangay ng kanyang barkada sa pagbibisyo. Kaya kausapin na nga natin, ano bang bisyo nga ito, no? Ayan, lasenggo, mabarkada, baka may malala pa dyan. Mark, ha? Wag naman sana. Mula sa Bulacan, 27 years old. Mark, magandang tanghali sa'yo. Hello po. Oo, Mark. Oo, ay ano ba to? Ano na ba ang situation ng inyong pagsasama ni Emily? Ganun pa din po. Magkaiwalay pa rin. Di pa rin po. Ilang taon na ba yung anak ninyo? 1 year old na po. Naku, batang-bata pa yan, ha? Oo, si Emily ba ay nagtatrabaho at ikaw rin, Mark? Apo, parehas po kami ni trabaho. Ayun. So, sabi mo nga dito, aminado ka na lasenggo at mabarkada. Okay, ikaw ba talagang tinatanggap mo na lasenggo ka? At wala nang pagbabago doon sa parting yun? Kasi yan ang madalas na pinag-aawayan ninyo ni Emily. Hindi naman po. Hindi naman po ganong laseng, ganun po. Ano lang pala? Ano talaga yung pinaka-kinakagalit sa'yo, kinakatampo nitong si Emily? Yun nga po, yung mga barkada ko. Minsan po, kapag hindi ko rin matanggihan, pag may halimbawa, ayahin po ako minom, para po maglaro ng basketball. Okay, sandali. Iinom muna bago mag-basketball o magba-basketball bago iinom? Basketball po muna bago minom. Ayan, may kilala rin kasi ako Mark na ganyan no? Tropa ko rin yan. Magpapalakas ng katawan tapos magpapamanhid pagkatapos. Pero masama yan Siyempre, pagod yung katawan natin tapos magiinom-inom. Ayan, pero ganito na nga Mark. Ayan, meron ng problema kasi sa bahay, di ba? Meron ng problema sa relasyon nyo nitong si Emily at isa nga sa dahilan niyan, bakit hindi ko naman sa sinasabi na iwasan natin yung mga barkada natin? Ito bang problema nyo ni Emily ay alam ng tropa? Ay, hindi mo sinasabi sa mga barkada. Yun, hindi nila alam na kumbaga sila na rin yung nagiging dahilan. Kung bakit ganyan. Hindi nila alam, hindi mo na ikikwento kahit nakainom ka na? Hindi po kasi hindi yan po makwentong barkada. Kung ano po yung problema sa bahay, sa amin lang po yun. Hindi ko na po pinasabi sa iba. Oo, alam mo, tama naman yun. Hindi mo naman sinasabi sa iba. Nga lang, yung iba na lagi mong kasama ay sila na rin ngayon yung dahilan ng problema niyong dalawa nitong si Emily. So ikaw, bago tayo tumanggap ng mga astig na advice, astig na mga comments sa mga kapatid natin, mga nanonood at nakikinig, ano ba sa tingin mo yung magandang pagbabago para sa iyo, Mark? Yun nga po, gaya po ngayon, magpapas. Iwasan na lahat yung iwasan na yung mga ganun, nakawagalian na pag-inom, ganun. Focus muna sa trabaho, tsaka yung baby. Gaano mo kadalas nakikita yung baby ninyo? Ano po, sa video call lang po Hindi mo rin nayayakap? Di mo man lang naaamoy? Hindi po, nasa malayong lugar. Inuwi po nung dati kong kinakasama yung baby namin. Oo, sandali. Ikaw ay nasa Bulacan. Ngayon, si Emily ay Opo. nasaan? Bulacan din po, kasi po yung baby po namin, dinala po niya sa mami niya. Saan yun? Sa sa Tugigaraw. Naku, malayo nga. Oo, malayo-layo yan, Pero, syempre, kailangan manggaling sa'yo rin yung effort. Sa ngayon ba, nakukumusta mo, nakaka-chat mo rin itong si Emily? Sa ngayon, hindi po, hindi ko nakakausap At wala ka rin plano nakausapin? Meron naman po. Medyo busy lang din po siguro. Trabaho, ganun. Busy pala sa trabaho. Ikaw talaga, nag-inom-inom ka pa naman, Mark. Ayan, pero ikaw naman na bibigay mo yung mga obligasyon mo bilang, syempre, magulang doon sa baby ninyo ni Emily. Ako na, bibigay na sa support na ako. Yun. Papaano mo na ipapaabot yun kung wala kayong komunikasyon nitong si Emily?
Sa sa may side po nung mami ni Emily. May contact po ako doon na doon ko po pinadadala yung pera. Sino yun? Yung ate po niya. Sa ate niya. Okay, sa ate ni Emily. So, nakukumusta mo rin kahit papaano si Emily o hindi ka pa interesado sa ngayon? Totally hindi ko po chinachat. Pag kailangan ko po ng contact si baby, yung ate po ni Emily yung kinakausap ko po. Kumusta naman ang pag-uusap ninyo ng ate nitong si Emily? Okay naman po. Tatanong, ba't nga daw po nagkaganon? Dati daw po hindi naman daw po kami ganun. Ayun nga. So, wala pa kaming ano. Ano nga ba kasi talaga? Kasi ang iniisip ko naman dito, baka naman yung pag-inom-inom mo, resulta na lang nung pinakadahilan talaga. Ano talaga yung dahilan kung bakit kayo nagkasira at nauwi pa nga sa hiwalayan itong si Emily? Pwede ba naming malaman? Yun po. Nung una po, kasi hindi po niya tanggap na magkakabibi na nga po kami ganun kasi marami pa pong plano, ganun. Bigla pong dumating yung baby namin ng hindi po inaasahan. Di pa po niya tanggap. Parang dun po nag-ugat yung away po namin. Hindi niya tanggap. Hindi pa siya ready na maging ina. Tama? Opo, hindi po. Ganun po. At ikaw naman, hindi ka pa rin ready na maging ama. Ready na po ako kasi ginawa ko nga po yun. Ayun nga ginawa nyo in the first place. Ayan, hindi na pagplanuhan ng maigi, no? Ayan, pero sige, so yun pala, meron kayong problema doon sa parting yun. Di all the more na kailangang mas kumustahin mo siya at kausapin paano ba natin masusolusyonan ito. Tayo ba ay magsasamang muli para mapalaki na maayos yung bata o papasok tayo dun sa co-parenting arrangement na tinatawag na ganito na lang, papadala ako ng suporta, ganyan-ganyan. Diba? Paano? Ikaw ba nakikita mo at papayag ka, kaya mo na makita si Emily sa piling ng iba? Hindi po. Hindi po. Parang labas sa ilong yung sagot. Hindi man. Hindi. Pero ayaw ko rin po nung gano'n. Ayaw mo rin, di ba? Po. Oo. Okay. Sige, merong tanggapin natin itong tawag mula kay Cholo ng Manila para sa kanyang #AstigAdvice. Cholo, magandang tanghali sa'yo, Cholo. Good afternoon, Kuya Poy. Oo, good afternoon. Ano ba ang maipapayo mo, Astig Advice mo para kay Mark at kay Emily? Para sa akin, Jeffrey, habang buhay may pag-asa. Para sa akin, hindi pa uli yung lahat. Nadadala yan sa magandang usapan. So, di pa naman dumadating yung Pasko, pwede pa siyang magbago, kausapin niya na maayos yung asawa niya. Baka maging okay sila. Okay. Ayan talagang yung iba talaga gumagamit pa ng Kapaskuhan para maging extra sweet. Pero magandang timing din, Cholo, tama? Opo. Yun. Tama. Pero hindi naman lagi nating ipagpapalagay na porke magpapasko, mapapatawad, magkakaintindihan tayo. Okay? Ganyan yan, Mark. Narinig mo yung payo na yan ni, ano nga pangalan to? Si Cholo. Oo. Kasi matagal-tagal na, ilang buwan na kayong hindi magkasama at di nag-uusap ni Emily? Almost 6 months na po. 6 months na, nangangalahati na yung taon. So ano na ang plano mo sa ngayon? Nga po. Kausapin ko po si Emily na kung pwede ayusin namin yung sa amin para rin kay baby. Yun, bago. Mangangako na po ako na dapat talaga ako. Kanino ka ba nangangako? May kausap ka ba dyan na iba? Diyan ka ba sa katabi mo nangangako o kay Emily? Kay Emily po. Yeah. Yung pag nakita nga, pinausap ko nga po siya. Mangangako na po ako na hindi po ako mag-iinom. Iwasan ko na po yung mga ganun.
Sige, ganito ha, Mark. Mamaya, bibigyan ka namin ng oras para magbigay ng mensahe kay Emily. Pero sa ngayon, basahin muna natin ang ilan sa mga hashtag Astig Advice ng mga kapatid natin. Sabi ni Elmer Buwan, hashtag Astig Advice ko, Kuya Poy, kay Mark ay madali lang talaga na sabihin na gusto mo magbago pero napakahirap na gawin. Lalo na nga at talagang nahalugmok ka na sa pag-inom-inom ng alak. Pero sabi nga, kung talaga mahalaga sa iyong pamilya mo, ay magagawa mo ang magbago at maiwasan yung bisyo mo. Very well said mula kay Elmer Buwan. Thank you. Ayan si Rosaline Reyes, sabi niya, naku, iwasan na yung paglalasing na yan. Okay? Ayan si Marites Intia naman, hashtag Astig Advice, may karelasyon ka na, Mark, at bata pa yung anak mo, unti-unti mo nang baguhin yung sarili mo ha, at disiplinahin din para makaiwas ka sa bisyo ng paglalasing. Kung makita mo ang partner mo na unti-unti nang binabago ang sarili mo bilang pamilyadong tao, importante rin kasi yan talaga sa pagbuo ng pamilya o yung pagiging responsableng tatay at asawa. Ayan, maraming salamat ha sa iba pa pong mga nagbibigay ng inyong hashtag Astig Advice at Astig Comments para dito kay Mark. At Mark, ito na nga ang pagkakataon para ikaw ay magbigay. Pwede bang ibuka mo yung bibig mo, linawan mo yung pagsasabi mo para kung nakikinig man ngayon si Emily, ha? Yung pangako mo kanina na sinasabi para mas malinaw niya at tumagos naman sa puso niya. Okay, Mark, ito na ang pagkakataon. Hindi lang para kay Emily to ha, para din doon sa inyong anak na hindi mo na nakikita for the past 6 months. Okay, go ahead, Mark. Ayun, Emily, sana naririnig mo to. Magkausap sana tayo. Papangako ko sa'yo na magbabago na ako. Iwasan ko na lahat yung ayaw mo. Miss ko na rin kayo ni baby. Sana maayos tayo. Yun lang? Walang I love you? Yun, okay na po. Wala mo na? Wala mo na? Sige. Wala po muna. Wala mo Galit na. pa po. Galit. Ikaw talaga. Pero hindi, sige, nakakausap mo naman yung ate ni Emily. Makiusap ka, ate. Baka pwede naman tulungan nyo ko dyan na makausap ulit yung nanay ng anak ko. Ha? Maging responsableng partner ha, at maging responsable ring anak. Yun ang pinakamagandang regalo sa Pasko para sa inyong anak na wala pang kamuang-muang ha, yung maging responsable para sa pamilya natin. Okay, Mark? Okay po. Regaluhan mo na lang yung bata ng isang buong pamilya. Kung ayaw nyo naman pala, hindi nyo kaya makita ang isa sa piling ng iba, yun ang pinakamagandang regalo. And then, i-work out ninyo kung ano man yung differences ninyo o yung sinasabi mong hindi nyo pakahandaan sa pag-aasawa nitong si Emily. Maraming salamat sa iyo ha, Mark, at